I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart.
Naimbag nga morning kakabsat. It's Thursday again at naimbag nga morning kada tayo nga awan malabsan. At salamat sa Panginoon at ginising muli ulit tayo sa umagang ito para unang-una ay makapakinig ng salita ng Diyos at meron tayong gabay sa ating sa araw-araw na pamumuhay po natin. Meron tayong maging guide at meron tayong encouragement na maririnig na naman na makakatulong po sa atin na tayo po ay laging lalong maging committed sa gawain ng Panginoon. And good morning po sa mga kasamahan din po natin na nasa Google Meet. Good morning po sa inyo at yung mga kasamahan ko po dito sa studio. Yan, bati muna kayo kung sinong gusto nyong batiin. Baka nakikinig yung loved ones nyo. And, good morning po sa ating lahat at good morning po sa mga nanonood sa Facebook and kayo po sa mga nasa Google Meet. At mag-enjoy po tayo sa pagkikinig po ng salita ng Diyos. Yun lang po. Magandang umaga po sa ating lahat at enjoy natin ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sir Mark, baka gusto mo rin bumati? Mamaya na daw kasi hindi pa nag-review yung babatiin niya. Joke lang. Yan, sa mga nasa Google Meet, bati po kayo. Ma'am Isabel, ikaw ba yan? Yan, naninibago ako sa anong liit eh. Hindi ako late ngayon. Wow. Naimbag nga agsapat na tayo amin. Good morning. Yan, good morning po sa inyo dyan. Tapos yung isa, sino yung... si Sir David, good morning po sa inyo. Morning, ma'am. And bati rin po kayo. Good And morning po. morning po. Then, sino po yung isa, Sir Mark? April. Si Ma'am April. April Ligaspi, good morning po dyan sa inyo. At hindi ko masyadong makita. Maliit kasi yung maliit yung yung monitor po natin. But anyways, yan, good morning po sa inyo. And then sa mga kasamahan po natin na nasa Google Meet. Dito po sa Facebook Live. Yan, Sir Digno, good morning po sa inyo dyan sa Pangasinan. And baka may lechon po tayo dyan. Yan, Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Sir Ariel, good morning. Yan, kay Ma'am Rolin Sanet, good morning din po sa inyo. Ma'am Rachel Geralde, yan, good evening. Kung evening man yan sa inyo ngayon. Kay Ma'am Nelda Bori, good morning po sa inyo. Ma'am Emilia, good evening, good morning. Yan, sino pa? And Sir Asherto, good morning po dyan. And sino pa? Si Ma'am Josie de los Santos Espilita. Haba na. Good morning po sa inyo po. So yun pa lang po yung nakikita ko dito nasa Facebook Live. And meron pa ba, Sir Mark? Ay, wala na. Hindi ko rin makita. Maliit din dyan eh. Ang layo na masyado. So good morning po ulit mga kapatid at sa mga 9 viewers yan, na nag-comment. Nanonood po kayo pero hindi po kayo nag-comment. And good morning pa rin din po sa inyo. Yan, enjoy po natin. Yan yung pakikinig po ng salita ng Diyos ngayong umagang ito, Panginoon. Ngayong umagang ito, parang halatang kulang sa tulog talaga. And enjoy po natin yung pakikinig po natin ng salita ng Panginoon. Yun. And parang pag nakikita ko kasi si Sir Mark, nagkakape na eh. Kaya nababawasan yung sasabihin ko saan. Yan, Sir Mark, share mo kasi yung kape mo para mag-share ka ng coffee para hindi kami naiinggit. Yan.
yun. Yan. So, nakikita niyo po malinaw yung dalawang kasamahan ko po dito na magaganda. At sa mga naka Facebook Live na working singles na kaya namang mag-Google Meet, mag-join po kayo sa Google Meet. And Brother Philip, yan, para makita ka ng mga kasamahan ko dito na dalawang magaganda. Yeah. Yan, Father Philip and Ma'am Geraldine. Yan, ito si Ma'am Geraldine. Yan, kung kaya naman po na makapag-join sa Google Meet, mas maganda po na makapag-join po kayo sa Google Meet. And kapag naki-join po kayo sa Google Meet, mas maganda po, laging paalala ni Pastor na naka-open po yung camera po natin. And kaya nga po Google Meet, para at least nagkakakitaan po tayo. So yun po. Yan, sa mga dumagdag, Ma'am Benny, good morning po sa inyo. At Pastor RJ, good morning po sa inyo. Ayan po. Yan. So, yun pala yun. And good morning po kay Pastor. And sa mga dumagdag na viewers. At sa bagong dating na kasamahan namin dito, bati na po kayo. Morning. Morning po. Ayan. And so in the absence of Sir Christian, yan, kami muna yung makakasama po ninyo ngayong morning po na ito. Yan. So doon po sa pinag-uusapan po natin and sa lesson po natin about soul winning, about soul winning and commit in soul winning and discipleship. Yan, 'di ba, napakaganda po napakaganda nung topic natin ulit ngayon and alam ko na kaya ito yung pinili ni Pastor na topic for this month and dahil nakikita niya yung natin, 'di ba, last night na remind na naman tayo about sa soul winning. And actually hindi lang last night, last week pa na nag-preach siya patungkol sa soul winning. And huwag natin kakalimutan na yung soul winning, ito yung heartbeat ng church po natin. 'Di ba? And ngayon sabi nga pag yung church ay wala ng soul winning, yan, ito na yung patay na church. It's a dead church kapag wala na yung soul winning. Dahil yung soul winning, ito yung heartbeat ng church po natin. And at napakaganda na ang bawat isa ay matuto, hindi lang matuto kundi magkaroon po ng burden, 'di ba? Magkaroon ng burden to win souls. And sabi nga ni Pastor, and hindi lang sa ibang tao, mag-uumpisa yan sa family po natin. Na kung meron man unang-una na babahagian natin ang salita ng Diyos, unang-una na i-disciple po natin, and mag-uumpisa po dapat yan sa family po natin. And 'di ba? And from our family hanggang sa ibang tao na. And 'di ba, minsan kasi parang nakakalungkot na nakapag-soul-winning tayo na iba, na-share natin yung iba, malakas yung loob natin na mag-share sa iba and mag-disciple sa iba, pero minsan yung kasama natin sa bahay, yun yung parang nakakalimutan natin, or hindi naman siguro sa nakakalimutan, pero minsan wala tayong lakas ng loob, di ba? Wala tayong lakas ng loob na mag-share sa kanila. Yan, lalong-lalo na kung tayo yung nauna na naging Christian, then alam nila kung sino tayo, ano tayo noon, di ba? Biglang ikaw yung pinakapasaway dun sa family ninyo, tapos ikaw yung unang naligtas, tapos ikaw yung mag-share sa kanila, di ba? Alam nila na loko-loko ka, luka-luka ka, di ba? Parang, ito ba talaga to? Ganun minsan. Kaya minsan, parang merong tayo na mag-share sa natin, sa mga mahal sa family po. Pero kung meron mang unang-unang dapat uunahin po natin, walang iba kundi yung family po natin. Mag-uumpisa po sa family po natin. Yan. So, I hope na itong lesson natin sa umagang ito ay makakatulong sa bawat isa sa amin, sa bawat isa sa atin, para maging committed po tayo in winning souls and discipleship. Yan. Kaya para mas marami po tayong mapakinggan, Ma'am Virgie, umpisan mo na. Ayan, at good morning po ulit sa ating lahat. Ayan, so, ayan, may makikinom ng tubig. Anyway, so sa akin naman po, yung katulad nung last week na nabanggit ko na yung basic na kung saan dapat nating i-consider pagdating sa commitment in our soul winning and discipleship is yung environment. Yun, kailangan natin i-consider yung influence, kung sino yung mga dapat inaalaw natin na mag-impluwensya sa atin, di ba?
Kasi malaking tulong 'yon at doon tayo mahuhubog, 'di ba? Kung sino yung mga nakakasama natin dahil minsan katulad ng 'di ba nagde-deteriorate tayo minsan dahil sa influence ng environment, yung mga factors na may mga factors sa labas na nakakaapekto sa atin, like minsan yung busy sa trabaho pero pagdating sa work yung lagi mong nakakasalamuha naman ay mga unbelievers din, 'di ba? Or yan, karamihan. So ngayon naman po ay sa sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38. Ayun. And so, what we need to consider yan in our commitment sa soul winning and discipleship. At dito sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38, so dito si Jesucristo ay galing siya sa paghihil ng mga sick, sa mga pag-share ng gospel, 'di ba? Pagpo-proclaim ng gospel, nagpo-preach siya sa mga synagogues, 'di ba? So wala man tayo dun sa kalagayan ni Jesucristo nung nandito pa siya sa mundo, ay siguro that time dun sa description pa lang sa Bible is quite exhausting, 'di ba? Yung ministry ni Jesus Christ doon. Ayun, habang dinidisciple niya yung mga disciples niya, 'di ba? So kasama niya ang mga disciples niya habang pinoproclaim, habang nandun siya sa gawain sa Great Commission, sa pagpo-proclaim niya. Yan. And dito naman sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38, sabi niya dito. Yan, sa verse 36 sabi niya, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Verse 37, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So, hanggang verse 36 lang po muna tayo. At dito, yung compassion na sabi niya dito, but when he saw the multitude, so if we go back to this verse again na palagi natin naman naririnig, pero there's something into it na naman na, there's something in this verse na kailangan din natin ma-internalize ulit, na maunawaan na when he saw the multitudes, he was moved. Yan, dun sa region of Galilee, nandun siya, nag house to house sila, 'di ba? And dito sa isang village, nakita niya yung multitudes, yung dami ng tao. And sabi niya, he was moved with compassion on them. So, kung meron man tayong titingalain na example, isiset na example, 'di ba, sa pagdating sa soul winning and discipleship, is the Lord Jesus Christ himself, 'di ba? Na meron yung gagawin nating example natin, yan. At dito sabi niya, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Yung compassion dito is yung a profound sense of sympathy and concern for the suffering of others, 'di ba? Coupled with a desire to alleviate that suffering. So si Jesucristo, nakita niya yung multitudes, may merong 'di ba? Syempre meron nakita niya yung suffering nila, 'di ba? So hindi lang physically but spiritually. So kasi andun syempre hindi naman siya pupunta sa isang lugar na hindi niya ipo-preach yung gospel, 'di ba? Hindi niya i-share yung kingdom. And it takes, kumbaga, sa compassion, when we are moved with compassion din sa atin, 'di ba? Meron tayong gagawin. It takes action. Yung compassion na meron tayo causes us to take action, 'di ba? And what caused Jesus, kasi sabi niya dito na when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted. Yan. And were scattered abroad as sheep having no shepherd. May dahilan, 'di ba, kung bakit why Jesus Christ was moved with compassion. And yun nga, may cause, 'di ba? What caused Jesus moved with compassion is when he saw the multitudes fainted, scattered abroad without shepherd, 'di ba? Having no shepherd. So sa dito sa
dito sa verse 36, yung tao, 'di ba, yung multitude, they were likened, 'di ba? Naihalin tulad sila sa isang sheep na without shepherd. And yung fainted dito na sabi niya is, pag fainted na sabi niya dito is, yung mga tao dito, yung multitudes, were full of discouragement, di ba? Overwhelmed with discouragement, di ba? May mga suffering sila, and we don't know exactly, di ba, yung sitwasyon, pero syempre, yung mga tao siguro talagang, alam mo yun, overwhelmed sila ng problema, they fainted, they were, di ba, exhausted. So, kapag ganun tapos wala pang magli-lead, di ba? Wala pang mag-guide sa kanila. So, parang tayo din, kung halimbawa tayo is we are in our lowest point na halimbawa hindi pa natin kilala si Jesucristo, tapos we are depressed. So, imagine mo yung tao na ganun na wala na ang Jesucristo, depressed pa, di ba? Ang dami-dami pa niyang problema. So, kung makikita natin yung isang family, and as a soul winner, kung pupunta ka sa bahay ng mga nagdo-door knocking or ganun, nagsusoul winning ka sa labas, may mga nai-encounter kang family, di ba, na may problema, di ba? So, parang halimbawa sa campus, yun, yung kung i-recall ko yung mga estudyante namin na tinuruan namin dati sa Hillside, may mga estudyante, high schoolers na karamihan, may mga problema sila sa karamihan problem family problem. And then, yun nga, mag-open up sila, and then meron yung mga high schoolers na magsasabi na kasi ganito, ganyan. So, may mga attempt sila ng suicide, di ba, yung mga ganun, and then dinadivert nila sa isang bagay. Kaya, yung ganun, di ba, and imagine mo na ang isang tao na more than that pa yung mga kanya-kanyang struggles yung mga tao, tapos walang mag-guide sa'yo, 'di ba? As a sheep na walang magpo-protect sa iyo, 'di ba? And then yun nga, in short, yung mga tao na mga unsaved, yung mga lost souls na going through discouragements or depression or whatever problems, walang 'di ba? Wala silang kakapitan. Yung mga ganun. So in our case din na if we are compassionate enough, kasi 'di ba yung parang si Jesucristo, kasi what we need to consider as a soul in our commitment sa soul winning and discipleship is compassion. Yun. So, kung ano yung meron si Jesucristo, na dapat meron din tayong ganun na pananaw, yung tingin din natin sa mga lost souls. And kasi it's more than physical naman yung dito ni Jesucristo. Hindi lang naman niya ina-after yung nakita nila na nagsusuffer lang sila physically, but then syempre tinitingnan niya yung spiritual aspect, 'di ba? Kasi nga yun yung purpose niya. And dito, sabi niya kasi a sheep having no shepherd is defenseless. Kaya yung sabi niya dito, scattered, they were scattered abroad and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Kaya kapag ang sheep kasi, syempre walang shepherd yan, 'di ba? Yung grupo ng isang sheep na defenseless or walang nagga-guide. Syempre hindi naman sila kumbaga magi-stay sa isang lugar ang mga sheep kapag walang shepherd. So kapag napabayaan 'yan, magi-scatter sila, 'di ba? And they are prone, sabi niya dito, they are prone to die from a predator or from its own wandering. Yan. Kaya syempre wala silang protection. And in that case, yun nga, prone to die. So, makikita natin din sa mga lost souls, di ba, na kumbaga may mga tao sa paligid na kahit hindi din naman lost souls, hindi lang unsaved nangyayari yun. Pero mas greater sa kanila yung, di ba, mas prone sila yan sa attack syempre, gagamitin sila ni Satan di ba? They are devoured. Yan, nagiging instrument na sila, 'di ba, ng diablo. Ayan, so usually sila yung magkukos ng problema sa community, 'di ba, yung ganyan, hanggang sa 'di ba, hanggang sa politics. Ayun, kaya kapag wala silang Diyos, yung mga lost souls, syempre anything they can do. Ayan, so alam naman natin na these people would cause hindi lang sa community, but the thing there is it caused
kumbaga problema, 'di ba, sa or yun, problema sa family mismo. Yun. Kaya pag ang isang family syempre walang Diyos, 'di ba, sa gitna na nag-aalaga at nagpo-protect sa bawat miyembro, syempre they are also prone sa sa problema. Yun. They are scattered also. And syempre may mga bihira kang makakita ngayon ng family na kumbaga walang Diyos tapos ang ayos-ayos ng family. Tapos kung meron man siguro mga mayayaman tapos nakadepend sila sa pera, 'di ba? And ang makikita mo lang talaga dun sa walang Diyos na might be sabihin mo na walang sa family nila, pero yung selfishness, 'di ba? At yung paikot-ikot lang yung cycle ng buhay nila. Kumbaga the same cycle. And syempre ang Satan di naman na niya pakikialaman, 'di ba? Kapag alam naman niyang ay yan kasi sa kanya na yan, kumbaga kontrolado na niya, so they don't go to church, and syempre walang alam sa Diyos, 'di ba? Yung mga ganyan. So it doesn't matter na sa diablo yun. Pero yun nga, he's always in control of them, na syempre magkukos pa din, and they are syempre kung sa atin na saved na, alam natin kung anong magiging nila, kung ano yung kalagayan nila. So andun yung maaawa ka talaga na nakadepend lang sila sa material na bagay, kasi it's either naman nakadepend ka, kung wala kang Diyos, nakadepend ka lang sa 'di ba, sa material na bagay. Ayan, yung lifestyle mo is nasa mundo. So, iba naman, malaking bagay naman kapag nasa Diyos ka, 'di ba? Yung talagang andun yung devotion mo sa paglilingkod. Iba namang yun, ibang aspeto. So, we can see the difference. And so if we do not go and soul win, 'di ba? Share the gospel with compassion, na wala tayong pakialam, na kumbaga for the sake lang na meron tayong nasisharean at nadadala. Ayan, we know naman na they won't, kumbaga hindi magtatagal, and tayo din yung mababurden, mababurn out. Yan, kasi by experience naman na natin yan, makikita natin yan sa sarili natin, unless kung di ka nagso-soul winning and you never tried. Pero as time goes by, syempre i-google mo yung yung sa pag-soul winning, yung sa pag na-sharean mo tapos na-invite mo sa church, and then na-deal mo ng baptism. Syempre andun na yung andun na yung accountability mo, lifetime lifetime commitment mo to take care, 'di ba, to guide yung yung tao na na-deal mo. Yan, and then kasi i-disciple mo pa yan. So in this case, it's a big aspect, na it's a big contribution, malaking bagay yung meron tayong katulad ni Jesucristo, na 'di ba, yung full of compassion tayo, na naiisip natin kung ano na lang ang mangyayari dito sa taong ito kung pababayaan mo, yung ganun. And meron nga akong yung last year ko pa Bible study, and hindi ko naman alam at first yung yung sitwasyon niya, 'di ba, pero mother siya. And akala ko ang ayos-ayos niya kasi syempre yung itsura niya, syempre sa itsura niya pa lang is parang ang ayos-ayos niya na tapos syempre as time goes by na Bible study ko siya, is bigla siyang nag-open up na sabi niya nagre-rent. Sabi ko, iba na naman yung, kumbaga iba, nagbo-boarding na naman siya. Tapos sabi ko, isn't it na married ka and you have a son? Tapos ganun, parang yun, tinanong ko siyang ganun hanggang sa nasabi niya na battered wife pala siya. So kumbaga humiwalay muna siya sa asawa niya, tapos iniwan niya sila, nagsarili muna siya. So ganun, 'di ba? And to think na nung syempre sinisharean mo ng Word of God tapos Bible study ko na, kumbaga andun yung yung tsaka mo lang marirealize na mas kailangan niya pa talaga ng Panginoon, kasi nga 'di ba, saan siya kukuha ng comfort? So usually kapag may struggle sila or problema, syempre pupunta sila sa ibang tao. And sabi ko, it's not an accident na na-meet ko siya, yung ganun. So until now, syempre pinagpo-pray ko, and still yun nga, ginugol ko pa din na pinagpo-pray ko pa din na madala ko siya.
still keeping in touch. Yun, do wala na siya doon sa work. So, there are people na sa akin, until now, I keep on, yun nga, ini-invite ko pa din sila and kinakamusta ko pa din. Kasi may mga hindi ko pa talaga nadadala dito. And these people are, yun nga, yung, alam mo yung sitwasyon nila. Yun. So, yun. And it's quite, itong verse, yung dito sa Matthew, dito sa verse na ito, na sometimes, na ano lang natin, yung parang nadadaanan yung verse tapos pag hindi natin nababalikan, ayun, hindi natin marirealize, wala tayong mauunawaan talaga hanggat hindi natin mismo binabasa at tinitingnan kung ano yung meron. Yan, kung hindi natin dadaanan yung soul winning and discipleship na topic, yun, di ba? Hindi natin ito ulit, yan, marirecall kung anong klase ng ano, di ba, ng compassion ang meron ng Panginoon. So, yun lang po muna at itutuloy na lang natin next week yung iba. Yan, to God be the glory, Ma'am Jen. And thank you. Thank you, Ma'am Virgie. At yun nga pa talaga yung napakahalaga na magkaroon po tayo. Yung tinatawag natin na compassion. And para tayo po ay maging committed sa pag-share ng kaluluwa. And then dito po tayo sa Romans chapter 5 verse 12. Romans 5:12, and sabi po dito, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 6:23, ang sabi po ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And pero balik po tayo dito sa Romans 3:23. And for all have sinned and come short of the glory of God. Yan, so Romans 6:23, Romans 3:23 and Romans 5:12. And sinasabi po dito, ipinapakita po ng Bible yung kalagayan po natin. And okay, yung kalagayan po natin. Ano po yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoong Diyos? Yan, sabi ng Bible, we are all sinners. Yan, pare-parehas po tayong makasalanan. And then sinasabi po dyan sa Romans 6:23 na merong kabayaran ng ating kasalanan. And so sabi ng Bible dyan, for the wages of sin is death and separation. At tayo po ay, kung tayo mismo yung magbabayad ng ating mga kasalanan, ay magbabayad tayo ng ating kasalanan sa impyerno. So napakaganda na makita natin yung kalagayan po natin. Ano po, napakaganda na makita natin yung dating kalagayan po natin, yung kalagayan ng unsaved. Nang sa ganun, maging committed po tayo sa pag-win sa kanila. And dahil kung titingnan natin yung, minsan kasi, tinitingnan natin yung panlabas na panglabas, 'di ba, na kalagayan ng tao. And 'di ba, kapag nakikita natin na ay maganda, malaki yung nakatira siya sa malaking bahay, may pinag-aralan, maganda yung trabaho, ang ganda-ganda ng suot, nagsusuot ng magaganda, nakakakain ng masasarap na pagkain, 'di ba, nagda-drive ng magandang car. 'Di ba, kapag tiningnan natin yung panlabas na kalagayan po nila, na parang sabi natin na okay na ata to, parang hindi na niya kailangan ng Diyos, 'di ba? Yan, pero napakaganda na titingnan natin yung kalagayan natin sa loob, 'di ba? Na lahat tayo ay makasalanan at merong kabayaran yung kasalanan na 'yon. And merong kabayaran yung kasalanan. And iisa lang yung kabayaran ng kasalanan natin. Ano ba? Kasi minsan titingnan natin na kung titingnan mo si hindi na niya kailangan ng Diyos. Si Mark siguro may kailangan lang sa Diyos. Joke lang. Yan, parang ganun. Yan, tinitingnan natin outside. Yan, pero hindi natin nakikita yung kalagayan ng unsaved inside, 'di ba? Na siya ay makasalanan at mapapahamak sa impyerno. Kaya napakagandang makita natin 'yon. Yan, so that magkaroon din tayo ng compassion. Yung sinasabi ni Ma'am Virgie kanina. Yan, di ba, kapag nakita mo yung mga lumabas ka, nakakita ka ng mga tao, hindi mo alam kung ilan yung saved dyan, and hindi mo alam kung ilan yung hindi pa nakakarinig po dyan. Yan, pero kung iisipin mo yung kalagayan nila, 'di ba? Iisipin mo yung kalagayan po nila, at bilang isang ligtas, dapat magkaroon tayo ng compassion na ibahagi rin sa kanila yung salita ng Diyos na natanggap po natin, yung kaligtasan na natanggap po natin. Kaya nga every time na lalabas po tayo, and meron lang man yung puso natin and para sa kaluluwa, and we go out
to win souls, and because there is something that bothers us, 'di ba, na kapag hindi ka nakapag-share ng hindi ka nakapag-share sa araw na ito, 'di ba, parang nababother ka, and nababother ka, parang hindi ka mapakali dahil there is something in you na kinakailangan mong i-share, 'di ba, lalong-lalo na kapag nakakakita ka ng mga kaluluwa. And 'di ba nga, kaya nga minsan may na-approach tayo minsan sa area na sasabihin nila na pag in-approach mo, tapos sabihin nila, ay, save na po ako, 'di ba? And save na po ako. Ay, ganun po ba? 'Di ba? Kapag may na-approach tayo na ganun, and meron tayong katuwaan din na nararamdaman kapag sinabi na niya na pag tinanong mo, sigurado ka bang pupunta ka sa langit? Tapos pagsasabi niya, opo, yan dahil tinanggap mo na rin si Jesus Christ, 'di ba? Meron tayong kasiyahan na nararamdaman kasi alam natin na kukuntilan or may mga na yun, nabawasan na yung natin, yung share natin, 'di ba? At alam natin na meron na ring 'di ba? Yan kaya kaya napakaganda talaga na makita natin yung kalagayan ng unsaved, 'di ba? Kasi pag hindi natin nakikita yun, nakikita lang natin yung panlabas na kalagayan ng tao, and ibabase natin sa itsura niya, sa work niya, so kung anong meron siya, and hindi tayo magiging committed to win souls and to disciple them. And 'di ba? Pero pag nakikita natin yun, yan, mababother tayo na ito, pag hindi ko sineran ito, and mapupunta ng impyerno ito, and magiging kawawa siya doon. O 'di ba? And andun yung natin, yung burden natin na ibahagi sa kanila kung ano yung natanggap po natin. Yan, 'di ba? Yan, kaya nga dito sa ngayong umagang ito ay i-share ko po sa inyo kung ano yung mga reasons. Yan, mga reasons why every Christian should win souls. Yan, sa mga dumaan sa first year, dumaan sa personal evangelism. Alam niyo na to pero kunwari na lang hindi niyo alam. And mga dumaan sa personal evangelism, and na-discuss po ito ni Pastor RJ, di ba? Yan, pero napakaganda na maintindihan din natin. Yan, maintindihan din natin yung kahalagahan, di ba? Kahalagahan, makita natin yung reason kung bakit natin gagawin yung isang bagay. Kasi minsan delikado yun yung meron kang zeal pero wala kang knowledge, 'di ba? Yan, pero minsan naman alam naman natin yung art, alam na natin lahat yung patungkol sa soul winning. And sabi nga ni Sir, lagi kong naririnig kay Sir Mike, sabi niya, we know the art but we don't have the heart, 'di ba? Yan, so alam natin, pero minsan meron din tayong puso pero hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung bakit. Yan, kaya bibigyan ko lang kayo ng ilang reasons this morning kung bakit kinakailangan nating mag-win souls after na makita natin yung kalagayan ng unsaved na siya ay magbabayad ng kanyang kasalanan sa impyerno. Yan, so unang-una, and it is God's command. Command po ito ng Panginoon sa atin. And so alam naman po natin kung saang verse yun makikita, di po ba? Yan, so sa Matthew 28, 19-20. Yan, so last night, na-emphasize na naman po ni Pastor po iyon. Yan, so sino po yung nagko-command po doon? Walang iba kundi ang Panginoon. Yan, kanino po ibinigay yung command na yun? Sa atin po. Yan, sa ating mga, sa ating church po. And then sabi po sa Acts chapter 1, verse 8. Yan, actually, nabanggit din po to sa preaching kahapon. Acts 1:8. Acts chapter 1 verse 8. Yan, sabi po ng Bible po dito sa verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto uttermost parts of the earth. Yan, so anong sabi po ng Bible diyan? And ye shall be witness. And di ba? And sabi, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Yeah, and so, bilang isang ligtas na ay, tayo dapat ay maging witness ng Panginoong Kristo Jesus. And to be a witness is to share your personal experience and testimony about the Lord Jesus Christ. Diba? Yung natanggap natin, and napakaganda na maibahagi din natin sa iba. Diba? Huwag nating hayaan na yung tinanggap natin ay mapuputol, makakat sa atin. And maganda na maging witness din tayo, ibahagi din natin sa ibang tao. 'Di ba? Yeah, so pag hindi natin sinishare sa ibang tao, napaka-selfish naman natin, 'di ba?
napaka-selfish natin, isipin natin na merong isang tao na hindi siya naging madamot na naibahagi din sa atin, na binahagi sa atin, and sharean tayo, binahagi sa atin yung patungkol sa kaligtasan, huwag nating hayaan na maputol sa atin, di ba? And huwag tayo maging selfish na maibahagi din yan sa iba. Di ba? Pag may kaaway ka, siguro bahala siya. Pagkaaway mo, bahala siya. Bahala siya pumunta ng impyerno. Pero hindi dapat ganun. Huwag nating hayaan na huwag nating hayaan na maputol sa atin yung natanggap natin. And yung good na magandang natanggap po natin, maibahagi, napakaganda na maibahagi din natin yan sa iba. At kapag ginagawa po natin yan, and finufulfill po natin yung command ng Panginoon sa atin na sinasabi diyan sa Matthew chapter 9, 28, 19, and 20. At kapag hindi naman tayo nagsusulwining, yan, sabi ng, pag hindi naman tayo nagsusulwining, and we are guilty of sin of disobedience to His command. And diba? And guilty tayo sa hindi pagsunod sa kanyang command. And yun, di ba, yung nabanggit ni Pastor last night, na kapag ginagawa natin yon, yan yung special na presence ng Panginoon ay nararanasan po natin. Pero pag hindi tayo nagsusulmining, sabi ng Bible, nagkakasala tayo. Ano yung kasalanan po natin? Disobedience to God's command. Utos po yan ng Panginoon. Di ba? Sometimes napakaano natin na sumunod sa command ng tao, pero yung command ng Panginoon minsan hindi natin nagagawa. Bakit nga ba ganun? Mas madaling sumunod sa command ng tao. Pag command ng Panginoon, minsan parang nahihirapan. Baka kahit sabihin natin na matagal tayo, nag-i-struggle pa rin tayo, di ba? Sa pagsunod ng kautusan ng Panginoon. Pero yun nga, and last night, I hope na nakuha po natin yung preaching last night, na nararanasan natin yung extra, yung special presence ng Panginoon kapag sumusunod po tayo sa kanyang command. Amen. Then secondly, so sabi ng Bible sa Mark chapter 16 verse 16, yan, unang-una bakit kinakailangan nating mag-win ng kaluluwa at i-disciple po natin sila? Yan, dahil utos po yan ng Panginoon. Di ba? Napakaganda na may masasharean ka kasi hindi natin pwedeng ma-disciple yan kapag hindi pa natin nabahagi ng salita kasi hindi pa ligtas, di ba? Hindi natin pwedeng i-disciple yun. And kaya kailangan share muna natin. Then kapag na-disciple po natin, nadala natin sa simbahan, naturuan natin ang salita ng Diyos, and isang araw siya rin po ay gagamitin ng Panginoon and para magbahagi din ng ibang tao. O di ba, meron na tayong kasama to share the gospel of Christ. O di ba? And then secondly, sabi po dito sa Mark chapter 16 verse 16. And Mark 16 verse 16. And parang nawawala sa Bible ko yun eh. Mark 16 verse 16, sabi po dito, and he that believeth and is baptized shall be saved. And pero yung kasunod na phrase, sabi po diyan, but he that believeth not shall be damned. Okay? Yan. So sabi din po ng Bible sa John 3:36. And John 3:36. John 3:36. Yan, sabi po dito, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. O, diba? Pangalawa na dahilan kung bakit kinakailangan natin mag-win ng souls is that sinners are perishing. Yan, so yung nabanggit po dyan sa book of Mark, and sabi dyan, damn, and then dyan sa John 3:36, and shall not see life. And then sabi dyan, the wrath of God is God's final judgment and rejection to the sinner. Ah, diba? Yan, sinners are perishing, napapahamak. And mapapahamak, diba? Kapag may nakita ka na madidisgrasya or alimbawa may bangin tapos malalaglag na siya, di ba magwa-warning ka sa kanya? At kapag nag-warning ka sa kanya, ay, bilisan mo! Di ba ganun? Yung may pagmamadali. Nakakita ka na nung bibigay ng warning na, oy, bilisan niyo dyan. Di ba? Nakakita ka, wala pa ako nakakita ng ganun na magbibigay ng warning na malambot. And then, pero pag nagbibigay ka ng warning, merong talaga pag magbibigay ka ng warning, alimbawa malalaglag na siya, ay, bilisan mo, di ba? Ganun yung po natin.
Di ba? Ganon din sa soul winning. Alam natin na yung mga hindi natin mababahagian and hindi makakarinig hindi po tatanggap sa Panginoong Kristo Jesus ay mapupunta sa impyerno. Kaya dapat maging ano po tayo na magbigay ng warning po sa kanila. Di ba? And yung isipin pa lang natin yung magiging yung kahahantungan nila. Pero 'di ba, isang bagay na rin 'yun para magkaroon tayo ng compassion, maging committed tayo para saan man tayo mapunta ay ibahagi natin yung salita ng Diyos. And 'di ba? Yan kaya Amen. kinakailangan, pero kung wala tayong compassion, wala po talaga yan. Yan kahit makita natin na maraming tao ganyan, wala lang. Yan kasi wala po tayong compassion. Yan kinakailangan yung sinabi ni Ma'am Virgie kanina na napakaganda na magkaroon po tayo ng compassion, and not attempt to help them is to be guilty of having no compassion. And no compassion toward the dumb. Yan, it is the sin of not loving our neighbor as ourselves. 'Di ba? May command yung Panginoon sa atin Amen. na we should love our neighbors. Yan, so yung neighbors hindi lang yan tinutukoy yung kapitbahay mo, but then and lahat ng tao. And sabi ng Bible, kung gaano natin kamahal yung sarili natin, ganun din dapat yung pagmamahal natin sa kanila. And pero kapag maaring yung ka-workmate mo, yung ka-office mate mo, classmate mo, and pamilya mo, yan, di ba? And if we really believe our lost neighbor was heading to hell, we would try to rescue him. O, di ba? Yeah, and so, na i-rescue mo siya dahil alam mo na mapapahamak po siya. And, di ba? At isang araw kapag sabi ng Bible, isisingil yan sa atin ng Panginoon, yung mga bawat kaluluwa na hindi natin nabahagian. Yan kaya nga napaganda yung laging sinasabi ni Pastor sa atin na saan man tayo pumunta, dapat mag-iiwan tayo ng marka po doon sa pupuntahan po natin. Ano yung mark na iiwan po natin? Yung soul winning. And, di ba? Yeah, so sinasabi nga rin ni Pastor na kapag pupunta siya sa isang kapag ini-invite siya tapos pupunta siya sa isang lugar na hindi naman siya pagbabahagian ng salita ng Diyos, hindi na lang siya pupunta. 'Di ba? Kasi kawawa yung mga doon kanina, kawawa yung mga unsaved doon sa lugar na pupuntahan mo. Na andun ka na, yun na sana yung chance na makarinig po sila, pero dahil hindi tayo committed, hindi tayo nakapag-share, wala na. 'Di ba? Yan, 'di ba? Kinakailangan natin magkaroon din na talaga ng compassion para maging committed po tayo sa pag-win ng kaluluwa. Yan, so marami po yan, pero ngayong araw na to, dalawa lang po yan. And napagalang makita po natin, maunawaan natin the reasons why yan, na kinakailangan natin maging committed sa pag-win ng kaluluwa. Unang-una, dahil yun ay utos ng Panginoon. Pangalawa, dahil, ang sabi ng Bible, sinners are perishing. Sila po ay mapapahamak. Ano pong gagawin po natin? Magbigay po tayo ng warning. And ano yung warning na yun? Yun yung soul winning na ginagawa po natin. Yung pag-win natin sa kanila. And 'di ba? Yan, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Yan, imagine mo yan na ikaw alam mo na maganda yung alam mong maganda yung lugar na pupuntahan mo, tapos yung pamilya mo, yung ibang tao, yan alam mo na mapapahamak sila. And dapat magkaroon tayo ng compassion to win them. And ulitin ko, and mag-uumpisa sa pag-uwi natin sa kanila kasi hindi natin madi-disciple yung isang tao hanggat hindi pa siya ligtas. Yan, so yun. And it is God's command. And pangalawa, sinners are perishing. Yan. So yan po man sa araw na ito. And so, Ma'am Virgie. Amen. So, yun nga. And ang dami nating, ang dami-dami talagang kailangan nating i-consider. Yan. Pagdating sa soul winning and discipleship. Dahil, pa lang yan sa soul winning pa lang, na talaga, kailangan mong iluhod. How much more, di ba, kapag pagdating na sa pag i-disciple mo na yung tao. So we don't hindi tayo titigil dun sa soul winning lang, di ba? We are talking about soul winning and discipleship dito. So it won't be easy kasi it takes sacrifice sa personal sacrifice mo na ang dami mong kailangan i-compromise. Kaya, yun, madami pa talagang tayong dapat na malaman, di ba, maunawaan, kumbaga, na kung bakit kagabi nga, di ba, yung parang ako din parang syempre
ang tag doon yung kahapon sa service na maaga si pastor na nandun na si pastor tapos wala pa sa kalahati, 'di ba? Yung mga dumating. So ayun nga, makikita mo yung talagang kumbaga parang end times talagang malapit na talagang Panginoon na yun nga, yung kailangan natin ng compassion. So, kapag mayroon tayong compassion, meron tayong 'di ba? May concern tayo. Ayun, and kahit sa service, 'di ba? Sa pag-attend natin ng service, yung ganun na 1/4 pa lang, yung 1/3, 'di ba? Yung nasa pews tapos wala, empty yung mga So, kumbaga madami sa atin ang kailangan pang maunawaan talaga, 'di ba, yung kung ano yung puso din ni pastor na kasi we are talking about dito soul winning and discipleship, and syempre nga nakakaya talaga sa Panginoon kapag yun yung sa services na wala tayo, may mga nami-miss tayo, and yun nababanggit din ni pastor yung sa self-discipline. Yan. Kaka-preach lang yan ng self-discipline nung Sunday. So we have to go with the yun nga, hindi naman sa kung ano yung sinabi ni pastor, pero it's really the biblical way. We have to dwell on God's word, on how we paano tayo mabibuild sa character natin sa lahat ng aspeto para hindi tayo makitaan, 'di ba, ng na hindi tayo makitaan na tinatamlay ka na, or like we are dead kasi yung parang ganun, kasi parang dead church kasi yung description na nung talagang yung konti lang talaga yung mga yung tao, yung members na dumating. So yun lang po, and kay Ma'am Jeannie, back to Ma'am Jeannie. Dadako pala tayo sa yan, sa ibang bahagi ng mga kasamahan natin yan dito sa studio. Yan, kung ano yung masasabi nila sa soul winning and discipleship. Ma'am Grisha. May So umalis na. magandang umaga sa ating lahat. Ang may share ko dito po ay magkaroon talaga tayo ng concern, and wag tayong maging selfish siya. Natanggap natin na ibinigay ng Panginoon para sa atin. At syempre hindi naman natin kayang gampanan yung mga ganong bagay kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya lagi tayong hihingi ng biyaya sa Panginoon, kasi hindi naman talaga basta-basta mong gagawin yun, kasi syempre minsan nahihiya, ganon. Pero binigyan tayo ng responsibility ng Panginoon, at huwag natin ipagdamot yun. Huwag tayo maging selfish, kasi isipin natin kapag once na yung Teginida, yung ihaharap sa atin yung anong tawag na doon sa langit? Judgment seat of Christ. Ayun. Judgment ba yun? Hindi. yung judgment na yung kapag ihaharap na sa atin yung mga nabahagian natin at sa mga taong hindi natin ibinahagian. Parang yun yung pinaka white throne judgment ba yun? White throne judgment. Ayun. Yun yung pinaka nakakaiyak na moment, kasi baka maaaring yung mga sarili nating kamag-anak, yun yung mga hindi natin nabahagian ng salita ng Diyos. Kaya lagi tayong hihingi ng tulong sa Panginoon, sapagkat siya lamang yung makakapagbigay sa atin ng lakas ng loob para maibahagi natin yung salita ng Diyos. Kaya yun lamang po. Amen. Yun. So, kay Ma'am Ruby May naman. Kay Kiray. Ayan, ako naman po, ang masishare ko po dito ay pag nag-commit po tayo to win souls, ay ito po, don't procrastinate, don't discriminate, but be compassionate. Na wag po natin ipagpaliban, at wag din po tayo mag-discriminate, but kailangan po natin maging compassionate. Dahil yun nga po, yung sabi ni Ma'am Jeannie, ay ito po ay command ng Panginoon sa atin. At lagi po natin na isipin na may mga tao po na nape-perish. Sinners are perishing. At kailangan po natin silang i-rescue. Amen. Dun po sa apoy ng impyerno. So, yun lamang po yung masishare ko.
Amen. So, yun. And sa ano naman, para hindi na sila umalis. Ayan, sa Google Meet naman tayo. Ayan. Unahin muna natin si si Ma'am Sabel. Ayan. Ano ang mai-share ni Aling Sabel? Good morning ulit. Nagpapasalamat ako na may pastor tayong very compassionate sa souls. Wow. Amen. Kasi dati, nung first, hindi ko pa naiintindihan yung soul winning, ganun, hanggang sa nakinig sa preaching ni pastor, and then, yun, naintindihan ko na hanggang, pero nung una, pag may bisita lang dito sa bahay, ganun, doon ko lang sineshare, of course, nakihiya dati, wow. Tapos hanggang, nakinig, and then nagpapasalamat din ako sa programa ng church, yung sa soul winning yung sa after lunch sa Sunday. Dun din na-exercise yung ko, na-memorize ko na yung pinapractice ko yung soul winning kit. Wow, minemorize ko yung sa Romans. Oh my gosh. So, naging braver. Naging braver ako. Naging yun na practice yun yung ko na mag-share ng gospel. So, ngayon, medyo may confidence nang mag-share ng gospel para Amen. kasi yun na yung oh my gosh! Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Parang kabado pa si Anyway, yun, 'di ba? Nakita namin na-witness naman natin kung paano nag-grow yan si Ma'am Sabel pagdating sa soul winning din. Kaya nga mamaya siya na yung susunod dito. Siya na yung host. Only host. Ayun. So kay kay Ma'am Geraldine naman po tayo. Ayan. What can you share about soul winning and discipleship? Sa akin po, discipleship is kahit marunong ka na, you still need like a mentor po. Kasi sa hirap at ginhawa po sila po nagtulungan po sa inyo. Tapos yung nasolwin mo naman, kung ano yung natutunan mo sa previous mo, i-apply mo rin sa kanya. Kasi balang araw, kung ikaw yung tawag nito, ikaw yung nasa mababa siya rin sa taas, ikaw ang tulungan niya para itaas kanya po. Yun, amen. So, yun nga, yung gaya ng sabi ni Ma'am Geraldine yan, pagdating sa soul winning and discipleship yan, kung i-apply mo, di ba, kung ano yung natutunan yan in the past sa Word of God, syempre, pagdating sa Great Commission, yung mga preachings, di ba, na kailangan kasi kung tayo din kung tayo naman nangangailangan, 'di ba? Makikita naman natin 'yon. So just like the lost souls 'yan. Ilagay natin yung sarili natin sa mga lost souls na kung ano din tayo dati, 'di ba? Na dapat natututo tayo sa past natin, sa mga past lessons or yung mga naituro sa atin. Ayun, and kay kay Sir David, baka meron po kayong i-share. Yun, as a father, sa mga working. Morning po, sir. Morning, ma'am. Nasabi na lahat Basta yung compassion lang ng Panginoon, hindi tayo nagkakaroon ng compassion kung hindi tayo saved. Amen. Wala naman ang presensya ng Panginoong Jesucristo bodily. Pero tayo ang niligtas para gamitin, magkaroon din ng compassion sa mga lost souls. Amen. Amen. Ano po, sir, ang maipapayo nyo kay Ma'am Sabel? Joke lang. Anyway. Ayun, so, kay si April yata ito Yun, si Ma'am April. Ayun, kung gising ka pa, joke lang. And, ano yung pwede mong i-share? Baka may share ka. Though si Ma'am April is a mother,
Ayun, hindi po siya working single. Ayun, meron tayong father and mother dito kasama. Ayun, baka hello Ma'am April. Ayun. So wala pa po siya. Anyway, yun, doon po nagtatapos sa Google Meet and dadako naman tayo sa operator po natin kung ano yung ayun, kung ano yung maibabahagi niya. Ayan. Ayan, good morning po sa ating pong lahat. At yun nga po yung ating topic po this month is all about soul winning and discipleship na kung saan. Yun nga po, sabi nga po ng mga ating mga host na kung saan ito po yung Great Commission po, na kung saan po sabi natin Great Commission, ito po yung command po ng Panginoon na kung saan tayo po ay mag-win ng souls. Hindi lang po natin sila i-win, kundi hanggang sa madala natin sila sa church, hindi lang hanggang sa madala, kundi sila rin ay ma-disciple natin upang sila rin po ay matuto rin na mag-share ng salita ng Diyos. So yun lamang po. Amen. O, yun. Pwede na daw mag-asawa si Sir Mark. Pero noon pa pwede. The past, present, and future. Anyway, yun. So, yan. Sana po ay meron po tayong naunawaan yan at natutunan sa umagang ito. At sa araw-araw na devotion po natin, yan, wag po natin kakalimutan na at mamaliitin, 'di ba? Yung minamaliit lang natin yung devotion dahil word of God po ang pinapakain po sa atin at hindi lang po sa mga viewers, sa amin din pong mga host. And yun po, kailangan po natin talagang maging seryoso sa ating commitments dahil kung from a very simple thing na hindi natin vina-value, ayun, the bigger thing, yung mga hindi na natin mabibigyan ng value, di ba? Kaya magre-reflect po yun sa atin, sa performance din po natin sa gawain. And baka may mga announcement pa po. So bago po tayo mag-close sa devotion. And yun nga, may greet po tayo. Si Ma'am Jenida, baka Amen. At bago po tayo magtapos, ay batiin lang po natin mga viewers po natin na dumagdag. As of now, ay meron po tayong 20 viewers. Good morning po sa mga dumagdag. Ma'am Vicky, good morning po sa inyo. Ma'am Myra Salarson, Ma'am Cherilis Abalos, Ma'am Vivian Haramillo. Layo nila. Ma'am Chaloyan, good morning po sa inyo. Morning. And si Sir Daylan Blake, Nanay Lina Lanugon, good morning po sa inyo. Brother Erwin. Wow, nakikinig. Tuwang-tuwa si Kiray. Wow, sabi ni Kiray. Namimiss ka na daw na kasi wala nang nag-ayos ng kahoy dito. Bumalik ka na daw. Yan, Sir Gilbert Hofer, good morning po. And John Harold Bigornia, good morning po. Morning and po. Ma'am Grace Kachu Kaalim. Ate pala ito ni Rhea Fe, tsaka ni morning po. And then kay yun lang. And ganun din kay Ma'am Marjorie Copero. Good morning po sa from inyo. Navy Base. Kaibigan natin dyan sa kabilang church. Yan. And sabi po dito, congratulations po kay Ma'am Virgie. Yan. And so, may pahabol. congratulations daw po kay Ma'am Saglit lang Virgie. po. Yan. Wait ko po muna yung sa mga brains. hindi pa po nakakaalam, si Ma'am Virgie po ay mag-graduate na siya sa pagkadalaga. Ay, joke! Mag-graduate na siya sa graduating student ng PSS. And abangan natin yung Prayerfully. Pag-pray niyo po. and abangan natin si Ma'am Virgie. And Kape. pag-pray natin dahil ang kanilang graduation ay sa June 10. June 10. Marami bang pwedeng mangyari? Baka biglang masuspend. Baka mamaya 14. biglang. Joke lang. Sa lahat ng suspension And courting. pag-pray po natin si Ma'am Virgie. At abangan po natin kung kailan yung kanyang pawat-wat. And huwag ka natin kalimutan, mga kapatid, yung soul winning. Soul winning po natin ngayong umaga. And hapon, sa umaga. Ngayon sa umaga. Sa umaga ay sa Bubun Ministers. Then sa hapon ay sa hapon meron din pong soul winning. Yan. And so dyan po nagtatapos yung atin pong morning devotion. May humabol po dito si Franz Tabanam. Good morning. Tsaka si po Luis sa pala iyo. kanina naka-view. And ganun din kay Sir Morning. Luis.
Sir Good Luis. morning sa inyo. Good morning po sa ating lahat. And then, enjoy po natin yung buong maghapon na ito, na yung salita po ng Diyos yung gabay po natin. And so yun lang po. And Sister Ruby May, wakasan mo tayo sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos po namin devotion, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi lang po namin ito marinig, but ito po may apply po namin sa aming buhay. Kaya po nawa, Lord, ang patuloy, Panginoon, na manguna, Panginoon, sa amin, sa araw po na ito, sa lahat po namin gagawin. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, at kayo po ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po. Bye. Thank you. Bye. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.